Andito na naman ako para maghatid sa inyo ng mga lutuin, hindi man bago sa inyong paningin, pero maghahatid sa inyo ng mga kwento at aliw. Tara at samahan niyo ako sa aking journey bilang isang small content creator para sa bagong segment na Sarap Kimi. Bagong araw, bagong kwento. Hi, ako nga si Kimi and welcome to Kimi's Diary. Ngayong hapon nga na ito ay magluluto nga tayo ng ating gabihan. Ito nga yung lulutuin natin ngayon, ang nilagang baka. Inihanda ko na nga lahat ng gagamitin ng 2 repolyo, sili, karne, sibuyas at syempre yung mga condiments. Yung paghihiwa ko nga dito ng repolyo ay minagic ko na lang kaso yung translation ay pumalpak, mano-mano nga naman kasi. Hindi ko alam kung matutuwa kayo o matatawa na lang talaga kayo. At nung naigayak ko nga lahat ng kailangan ng gamitin ay kailangan ko na rin magpaningas dito sa may kalan ng uling. Ganito nga kami dito sa bahay kapag medyo maaga pang nagluluto at hindi nga kami busy. Dito nga kami nagluluto sa may kalan na uling dahil nga sobrang mahal pa rin ng LPG. Actually, bumaba na nga rin yung presyo ng LPG ngayon pero hindi siya talaga bumalik dun sa dating niyang presyo. Sobrang mahal pa din. Akalain mo ba 1.3 na dating 900 to 800? Kaya naisip ko nga for the alternative way na mas mura nga pagluluto itong ang uling. At sabi ko nga sa sarili ko, bawi na lang kami sa mga ulam. Isinalang ko na nga dito yung ating lulutuin dahil nga nilaga lamang ito. Lulutuin nga natin ito sa pressure cooker para mas lumambot at mas mabilis yung pagkakaluto. Isinalang ko na nga dyan yung ating nilagang baka at nilagyan na rin natin siya ng mga pampalasa at syempre yung sibuyas. Halos gamit na gamit nga namin itong aming pressure cooker na dati ay wala kaming pressure cooker. Dati nung mga bata pa kami, pinapangarap yan ng nanay kong magkaroon ng pressure cooker. Kaso nga lang nito nga tumanda na kami, dun lang talaga ako nakabili. Nung una nga ay kumakapakapapa ako sa paggamit niyan hanggang sa nasabugan din kami. Sumabog nga yan dati yung pressure cooker namin kaya nagpalit nga kami ng rubber. Hanggang ngayon nga dala-dala ko pa rin yung trauma nung time na sumabog yung pressure cooker namin kasi nga nung time na yon ako yung nagluluto at ako rin yung tinamaan. Kaya kapag ganyan na nagsisimula na siyang kumulo ay gumagawa ko ng mga gawaing bahay para malayo doon. Actually isang beses lang naman yun pero hanggang ngayon nga kinakabahan pa rin ako. Pero syempre hindi naman natin masusulit yung pagbili ng mga ganyang gamit kung hindi natin talaga siya susubukan. Hanggang ngayon nga naman ay hindi pa siya sumasabog at sana hindi. Uy! Yan nga naman ang hindi ko malilimutang kwento kapag usapan ay pressure cooker. At dito nga ituloy na natin ating pagluluto. Malambot na nga yung karne kaya naglagay na rin tayo ng mga karagdagang pampalasa. Hindi pa nga tayo naglalagay ng asin dyan kaya kinumpleto na rin natin yung mga sangkap niya. Medyo gabi na nga rin dyan at kailangan na rin kumain ng aking pamangkin na si Uswa dahil may pasok nga bukas. Pag ganitong weekdays nga maga ko siyang pinapatulog dahil nga may pasok. Kaya nilagay ko na nga rin dyan yung kanyang gulay at half cook nga lang ang gagawin natin dyan kasi nga baka ma-overcook. Ganito nga kasi yung teknikan ko para hindi ma-overcook ang gulay. Mas gusto ko kasi yung medyo crunchy. At dyan nga ay natapos na rin akong magluto at naghain na rin ako para makakain ng lahat. Ito na yung resulta ng ating nilagang baka with presentation. At kung umabot nga kayo dito sa video kong ito ay sana ay supportahan nyo ako sa paggagawa ko ng mga content ko. Sa simpleng pagla-like, pagpa-follow at pag-share ng aking mga video. Kahit sa mga ganong paraan ay malaking tulong sa aming mga small content creator yan. Yan lamang for today. Maraming salamat mga kamima.